Ang ikaduha, ang kahulugan sa pulong nga Ruben, tan-awa o sa kabatang lalaki. Ang Ruben, ngayon din tan-awa o sa kabatang lalaki, o laing kahulugan niya, nakakita sa akong kalisod. Ikaduha niyang anak, Simeon. Ang kahulugan sa Simeon, nadungog. Ikatulo niyang anak, Levi. Ang kahulugan sa Levi, mitapot or mitipon. Kini mga igsoon ang mga ngalan sa mga anak ni Jacob. Hulag buhay kini o kanabang mensahe siya sa pagkabuhaton ni Ginoong Jesucristo sa unahan. O? Tan-awa o sa kabatang lalaki, nakakita sa akong kalisod, nadungog niya. O? Nadungog niya. O nakita niya akong kalisod. O mitapot or mitipon siya. Aba mitipon si Kristo? Uban ka na ito. Muna ningon ang Isaiah chapter 9 verse 6. Ba? Kaninyo. Iga. Atong basa. Sa ganito gingon, ibasa man sa itong bison kagahapon. Ingon pa, nagtao walang kanato mo sa kabatang lalaki. Ihatag kanato mo sa kaanak lalaki. Ug siya magmando sa tanan, ug inganlan siya malamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kangturan, prinsipe sa Panginoon. Mao kini ang amaagi sa Dios aron mahatag niya ang mensahe. Nakakita siya sa atong kahimtang, sa atong kalisod. Bisan pag unsaon buhaton sa tao, nagakinahanglan Dios siya og manluluwas. Sa siya mitipon, mitapon. Pulong Juda, daygon ko ang Ginoo, ang mininganan. Dan, ang Dios naluoy kanako. Neptali, nakigbisog ako. Gad, palaran ako. Aser, malipayon ako. Isakar, may sinuhulan o adunay ganti. Manay meaning sa Isakar. Zabulon, nakadawat og gasa. Jose, siya nga nagadugang. Benjamin, anak nga mahimong palaran o anak sa tuong kamot. Kani mga butanga mga isod, mga hiyas ni o mga kinaiya masinatian sa mata ko sa kanato. So, gikan sa pagpili o asawa ni bunga o mao kini. Pero kanang mga butanga hulagway sa pagkabuhaton sa Dios ngadto sa unahan. No? So mag-ingon nga pangasawa o asawa ni Kristo kay kita man nag-claim kita maigsoon na bride. Bride kita. Mo mong ginaato ang mo ginaato ang tuuhan tungod kay napadayag man ni mga butanga sa ato. Kung maura man ta, kung atong isulti sa uban atong mga kanang mga parinti nato di wala may effect sa ila lahi man. Lahi may effect. Ano de ikaw bright ka? No? Ikaw di pangasawa no? Pero sa atong panaw magbantay ta. Kaniining atong panaw gikan ni atong ipadala ang Espiritu Santo mo igsoon. Ingon nga giya ng Panginoon sa Kristo ang manlalaban. Hangtod nining ulahin na gyud nga duol na gyud kita sa kadaugan. Ang kaaway walay hunong sa pagpangitag paagi. Kay sukad sa pagbuhat sa Dios sa tao. Ano man ang kaaway na himo niya man siyang Satanas, si Lucifer. Ug wala man sa ilaing gibuhat, mao man ang pagpakig-away, pagpakig kontra sa mga buhat sa Dios. Mo na imo makita sa kasulatan. Nagplano ang Dios na magbaton og panimalay pamilya ay ang kaaway itanong unang binhi. Aron na doon na po siya kaliwatan doon sa kalibutan. Kung nasayot ta.
O dinhi sa Genesis chapter 11, imo makita din ha, ang Torre sa Babel. Ako naman yung gisir na itong fellowship sa imo. Ang Torre sa Babel nga wa niya madayon. Wa niya mo. Wa niya mahuman. Ganong wa niya mahuman? Tungod kay bungkag kadto sa Dios pinaagi sa pag-usab sa mga lingwahe. Sinultihan. Bungkag. O sa dugay nga mga panahon, gipaningkamutan gayon sa yawa ang pagpabalik. Pinaagi sa paggamit niya ng ulo sa mapintas nga mananap. Diba din ang mga 7 ka ulo? Ang 7 ka ulo, Egyptian, kaning Assyrian, Babylonian, Medo-Persian, Grecian, Roman o Papal Roman Empire. Nagsugod dito sa Egyptian, nung sa'y katuyuan nining mga ulo, maura gani al-kontra sa katawhan sa Dios. Gusto nga buhaton ni Satanas ang kaalautan sa mga pangasaw-unon o katawhan sa Dios. Apektado ang mga pangasaw-unon eh. Ang Israel, ingon nga sila katawhan na pinili sa Dios. Ingon nga pangasaw-unon sila sa Dios. Apektado sila. Panahon sa Egyptian Empire, mabita itong panahon pagkatao ni Moises. Diba? O Assyrian, maugyapon, gibihag ang daghan nila. Huwag nyo'y laing buhat nining kaaway, gipatungan ni 7 ka ulo sa kalibutan, nanungha ni silang mga dagko nga mga imperyo alang sa kaalautan sa katawhan sa Dios. Oh? Assyrian, Babylonian, panahon ni Nabucodonosor. Di ba nabihag sila? O gituyo kadto sa Dios tungod po sa ilahang pagkabadlungon. Masabay nahitabo nila, mga igsoon. Ganong nahimo silang badlungon. Gani, diyan sa libro sa Ezekiel, imo makita din ha, nga adunay sambingay din ha, ato ganing basahon ng Ezekiel. Ezekiel 23 man siguro na siya. Si Ohola o si Oholiba. Inyo na nabasa mga igsoon? Matod pa din sa Ezekiel chapter 23. 23 mo siguro. Doon ay gisulti din ang duha ka magsuong babae nga magkasasala. Take note ha, ang Israel piniling katawhan sa Dios. Pero noon sa pagkaunsaa, nga naman, nga sila gipakasama man ning makasasala nga babae. Yan pa din giingnan ako sa Ginoo, si Ezekiel. Tao, may duha ka babae nga magsuon. Sa batanon pa sila, dito sila magpuyo sa Egypto. Dautan silang pagkababae. O gipanghigap ang ilang mga dughan. O gipasipan ang ilang pagkaulay. Uhula ang ngalan sa magulang o ang manghod si Oholiba. Gipangasawa ko sila o nanganak sila. Si Uhula mao ang Samaria o Oholiba ang Jerusalem. Bisag asawa ko na siya, si Uhula nagpadayon sa nautan niyang buhat. Nabuang siya sa iyang mga hinigugma nga taga-Assyria, ang mga sundalo nga nagsulod o mga bisting dagtong pula, mga gobernador sa mga pangulo sa kasundaluhan, silang tanan mga batanon o guwapo o hanas mga bayo, nakighilawas siya sa tanang opisyal sa Syria. O iugaw-ugawan niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa Assyria. Wala niya biyai ang iyang pagkabigaon sukad pa sa panahon nga dito siya sa Egypto kay ang iyang pagkabatanon sa iyang pagkabatanon ang mga lalaki nakighilawas man kaniya o nagpahimulos sa iyang pagkaulay. Saan po pasabot niya na may igsoon? Ang ipasabot sa Dios nga ang kining si Uhula ko no ingon pa din
nga mao ang Samaria, nakighilawas ngadto sa Assyria. Kung sa ibot ipasabot na nakighilawas, nakig-alay siya. Nasod man na, gingharian. Nakig-alay ba? Dili gusto sa Dios nga ang Samaria mo makig-alay sa dito sa Assyria. Kaya ang mahitabo niya ng dayon, nga ang ilang tradisyon dito sa Samaria, sa Assyria, may ilang masunod. Nasama dito sa Ehipto, tungkol sa kadugayon sa ilang pagpuyo dito sa Ehipto, ang mga Diyos-Diyos siguro sa Ehipto dito, daghan ng mga Hebrewanon na nagsimba-simba na po sa mga Diyos-Diyos sa Ehiptohanon. Ha? Mau ka itong mga bagulbulan, mau ka itong mga nagsigig sa supak ang Moises, mau ka ito sila. So, muna giingon sa Diyos nga, nakighilawas siya sa gobernador, sa mga pangulo, sa kasundaluhan, silang tanan. No? Ingon pa din, nakighilawas siya sa tanang opisyal sa Assyria. Pagabot din is 11, bisan pag nakita kinini Oholiba, nilabaw pa siya pagkadautan o pagkabigaon kay kang Ohola. Kung sa kabutang-untang na kasinatian sa Samaria, uy, ang Samaria nga nakig-alay dito sa Assyria, wanag, bungkag sila na gisilutan sila sa Diyos, magkakapununta sila. Pero kung sa'yo nahitabo, bisan pagkulong nakita ni Oholiba, kinsa Oholiba? Ang Jerusalem, ang Judah. Yung pa din milabaw pa siya pagkadautan o pagkabigaon kay kang Ohola. Nabuang usab siya sa mga taga-Assyria, mga sundalo, mga gobernador, mga pangulo sa kasundaluhan. Silang tanan, batanon, gwapo, hanas, mga bayo. Nakita ko nga naghugaw-hugaw siya o managsama ang pagkinabuhi nilang duha. Apan labaw pagayod ang pagkabigaon ni Oholiba. Nadani siya sa mga hulagway, sa mga kadagkuan sa Babylonia, nga gikulit niya sa bumbong o gipintalan o lubos pula. Nagbakos o nagpurong sila. Sa dihang nakita niya sila, nabuang siya kanila o nagpadala siya mga sinugo ngadto sa Babylonia. O niabot ang mga taga-Babylonia o nakighilawas kaniya sa ilang kaulag, gipahimusla nila siya o gigamit pag-ayo. Tungod niini naglakod siya pag-ayo o gibiyaan niya sila. Sa dihang gipadayag niya ang iyang pagkabigaon o gipakita ang iyang pagkahubo, masuk-anon akong ibiya kaniya sama sa akong pagtalikod sa iyang igsuon. Apan midugang hinuon ang iyang pagkabigaon sama sa iyang gibuhat sa batan-on pa siya. Buti pasabot mga igsuon, tungod kay naghugaw-hugaw kini si Ohola o si Oholiba, gipasagdan sila sa Dios. Ha? Sama gayud sa warning nga gihatag ni Apostol Pablo. Giwarningan kita ingon nga pangasaw unon nga hintil. Giwarningan kita ni Apostol Pablo. Kung sa'yo gisulti ni Apostol Pablo? Gisulti niya din iyon pa ni Apostol Pablo, Kaduhang Korinto, balik na si Kaduhang Korinto 11. Iyon pa din nahadlok ako diri sa verse 3. Nga sa verse 2 nga itong ibasa gani, iyon pa din nga bubo ako alang kaninyo sama gayud sa Dios. Kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usalamang kalalaki nga mao si Kristo. Nahadlok ako nga masaag ang inyong una-una o biyaan ninyo ang bugos o lunsay nga paghigugma kang Kristo. Masaag ang panguna-una. Take note mga igsoon, nining kinabuhi, gisultihan kita sa Espiritu, ang invitation ni abot kanato. Giimbita kita niyatong kinabuhi nga gisaad. Apan yung sa gingon niya po sa Pablo, yung pa niya din nahadlok ako nga masaag ang inyong una-una o biyaan ninyo ang bugos o lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi nga si iba gipasalaan sa lamsi sa bitin. Kay mo dawat magdayon kamo niyatong muanha kaninyo nga magwali og laing Hesus nga dili maoy giwalin namo o gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. Sama gayud mga igsoon.
ang pahimangno ni Apostol Pablo. Ngayon nga naman, nasayod siya nga adunay mga butang mahitabo. Bisan sa sulat niya ngadto sa iglesia sa Efeso, ingon pa ni Apostol Pablo, nasayod ako nga inigbiya na ako sudlon kamo sa mga lubong. Ha? Muto nga ang mga espiritu sa Nicolaita. Isulti na ni Apostol Pablo. Ingon nga ang Israel, sa diyang gitawag sila sa Dios, gisaaran sila, ingon nga pangasaw sa ilang magtutukod, apan unsang pagkaunsa nga dito man sila nakikihilawas, nakigkumbuya, ngadto sa nasod sa Assyria, ngadto sa nasod sa Babylonia, mga igsoon, gipakasama silang Ohola o Oholiba. O maoy hinungdan, nalaglag sila. Ingon nga piniling katawhan sa Dios. O gihimo na silang gibugal-bugalan sa mga katawhan sa kalibutan. Aron sa nang piniling katawhan sa Dios. Ha? Warning kana sa matag usa kanato. Hinumdumi nga sa atong panahon gipadala ang usa ka mensahero. Brother Branham. Ha? Gipadala sa mga igsoon. Unsay katuyuan pagpahimangno sa matag usa kanato. Ayaw gayud kamo ni anang denomination. Come out of here, my people. Paggawas kamo gikan kanila kung katawan. Aron dili kamo maapil sa silot. Ipasidan-an na ta. Sa mga si Apostol Pablo, nahadlok ako nga ang inyong una-una masaag o mawala na mo sa paghigugma kang Kristo. Ingon anak. Kaya nga naman, nasayod sila ang Apostol Pablo nga ang kaaway anaarang gihapon nagapanglihok, nagapangitag paagi. Namatay na ba si Tanas karon? Nawala na ba siya? Naagi hapon. Nadoble man gani ang pagpanglihok. Mo nag-warning sa ato Warning na. Ano mang masaag man atong panguna-una? Sama kang iba kuno. Iyo pa din. Nadlog ako mamasaag inyong panguna-una. Una-una may masaag na to. Kuno? Ano masaag man? Isulti, isir sa itong isor ganit kulba ka itong experience, Brad. Nadlog mo ka ito. Katulad sa nang magbaklay ka sa lasang. Ngay, huwag ka kabalong. Nagbaklay ka sa pagkaunsaan nga. Brief na lang pag-ulit. Sige, nagbaklay. Asa ka kapay huwag ka kabalong. Gikuang ka to, ganang sa inyo lang na ganay. Gimino. Gimino. Parihara. Oh. Na, maog yun na gustos kaway sa mga tao karon. Magbuhat sila sa butang, nawa sila masayan. Anong ilan ang ibuhat? Ano bitatong dito sa Cebu? Anong inamang ipatay imong anak? Ha? Ako kabalo nga ako. Anong ako itong nabuhat? Pagkaluoy sa mata. Tapos tuwa na sa taas. Kung naiingaw na po sa Pablo din ha? Ha? Nahadlok ako. Mamasag ang inyong huna-huna. Ubiyaan ninyo ang bugos ug lunsay nga paghigugma ang Kristo. Si Brother Branham ningon nga sa ulahi nga mga adlaw. Kining duha ka believers halos magparihas ra. Di ba? Managparihas ra. Malisod ang panyong pag-ilang nga kinsa ang tinuod kinsa dili. Ingon ana. Pero may baw ani mo ang tinuod. Kana may bunga. Sa bunga may baw-ani mo. Huh? Kaya mo resulta gayon ang bunga. Pagtanaw ni mo nga, bunga o nga. Oh, ni bunga. Sagbot na din eh. Na? Dahil mga denominasyon, ang ilang kunong bunga. Ito, pastor pa ito, denominasyon na giwalihan itong usa ko na iyang believer nga. Ang inyong bunga, kanang inyong pila ka mga maimbitar din himo na inyong bunga kag Kristo. Kinahanglan na magdaghan kita. Anak. Di na mao mga igsoon. Ang bunga magpaila kung unsa ka. Buti pasabot ang bunga diha sa imong kaugalingon. Magpaila kung unsang matanga ikaw nga
mga binuhat. Mauli ng bunga. Ha? Yung paniguro sa Kristo, mailan ninyo ang kahoy, pinaagi sa iyo. So diha sa itong mga bunga. So ingon, yan ang hadlok sa Apostol Pablo. Aning ulahin mga hadlok. Oh, gini. Kay ang kaaway wala ni undang sa iyang plano. Gibungkag man ang tore sa Babel. Pero sa daghang mga ulo nining mapintas na manunap nga iya gayong gipaluyuhan. Nagtinguha gihapon siya pagbalik ni anang tore sa Babel. Huh? Unsa nitabo sa Egyptian Empire? Dako ang sakop sa Egyptian Empire. Kung tanawin mo sa history, Egyptian Empire, nagpas pa na dito sa ilahang karong presente nga luna sa Egypt. Daghan sakop nila. Ang ilang ang nagpaluyuan ng espiritu kaaway. Ang salita mo sa Assyrian, mao gihapon. Babylonian, ito Babylonia. Ipasimba man gani sila ni Kuan, Nabucodonosor. Di ba? Kung dili mo mo simba, hinigtingog ni ining Alpha Cornetin. Saan na yung trigon? Kung dili mo magluhod, ay isugba mo sa hudno. Kana pamaagi ni Satanas. Kanang total control sa magayod sa hari sa Egypto nga makaila kang Jose, mao kana si Satanas ang nagpaluyo niya na. Ug wa pa siya maundang, wa pa matapos niyang buluhaton. Kaya nag-ingon ang kasulatan, ipahibalo na tandaan, aduna di pito ka ulo. Ha? Na, asa man ang ikapito? Oh. Nagsugod na sa atong Pampal Roman, pero naputol man to, nasamaran man, panahon ni Martin Luther, di ba? Pero doon mo balik na, ma-revive ka na. Isa may nagpaluyuan na, ang nagpaluyuan na, katong nagtukod sa turi sa Babel. Ha? Doon na gayi ang pagagamito. Basta ingon nga pangasaw onon ni Ginoong Jesucristo, magmabinan tayo. Likunan tatong kagalino. Tutukan na itong pulong sa Diyos. Uy! Uy, naaman di ay kining katapusang ulo. Tiknot ang kagustuhan anang una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Parihas ra ang paglaglag sa katawhan sa Diyos. Maura ng purpose mga igsoon. Ha? Unsay gusto ni Nabucodonosor? Kinsay musupak di mo hapa ay isugba sa ulo, pagkutlok sa kinabuhi. Huh? Mao gyapon nahitabo na sa Roma. Medo Persia, Grecia, mao gyapon na. Total control, gusto nila ato gani si Alexander to. Ngab ihilak na sa wa na say wa na say makongker pa nga nasod. Ha? Well, iya pag yung gusto mo lukupon pagitan, dugangan pang ihang gingharian nga masakop. Una, ang gusto sa kaaway. Ang tao, igamit na pero ang nagpaluyong espiritu anak, kaaway. Ha? Kaya ang gusto ni Satanas, control sa tibok kalibutan. Pag-abot sa last empire, nga kaunang diskutan, katong Daniel chapter 8, na usa ka bamis nga hari, mauna na. Last empire, makaingon ka, mauna na last empire, sa dili pa maghari nga itong Ginoo. Kahit siya, pagabuntugon man sa dili, gahom sa tao. Gahom man ni Ginoong Kristo ang magbuntog, anak. So mabuntog na siya, wanay ikawalo. Ayaw man na si Ginoong Kristo na dayon. O ikaw, nga ingon nga pangasaw unon ni Ginoong Kristo, maghari usap uban kaniya. Amen. Ha? Mao ka na ang igsoon. So niya nataan ni mga panahon na. Sa ako nang gingon, ibalik-balik na nako ng istorya mga igsoon. Wala, gyoy. Laing paagi. Kini, mao.
nga empire, last empire na makontrol niya ang mga tao. Kana yun pinaagis sa technology. Munang magbantay tas magamit ng technology. Say, itong mga anak, puro technology nga, okay lang yun unta kung gamiton niyo muna siya sa simba sa Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero kung na-enjoy na gani ka rin, yung mga butang kalibutan ng iyong gibuha, something wrong. Ha? Something is wrong. Mga igsoon. Kay, dili na mao ang katuyuan originally sa pagtawag kanimo sa Espiritu Santo. Dili gusto sa Espiritu Santo nga maglangaw-langay sa kaliha. Kinahanglan niya, padayon. Ayaw unda. Yan pa ito. Wali. Sa una. Dagang kung mga Kristohanon. Yung pa nga, nagpadayon apan magulanon. Nagpadayon sa pagpangalagan pero magulanon. Kinahanglan nga. Enjoy ka. Malipayon ka diya sa pagpangalagan. So, ingon nga, sa ko nang ingon nga aga na bang paghinumdum na itong ekson. Ang ato naging gitinguha, mao nga, makaabot kita dito sa atong daganan. Abot kita. Katong ekson, sising. Amen. Amen. Na naman to siya. Amen. O, masahin ko nga, kung mahitabo nga mobalik na ang Ginoo pagka-praise the Lord bagay kayo, bata ko sa kanato, igurata sa ngalan na ma-change, mausap rata. Pagkalindot bagay kayo, bata ko sa kanato, no? Kung nasahin ko nga, before na sa mahitabo, makita sa nato itong igsoon. Brad, naman di ka na nakadiri, nakita na ako. Alam mo nga, diyan na ng panahon na mga igsoon. Itong kadaugan. Muna na itong kadaugan. Magmalipayon ta. Journey ni siya nga, alam gayon sa ito ang kaayuhan. So, ang kaaway, balik ko na ako, wala pa mahuman. Naapa ang katapusan ng empire. Ang hari nga bangis, katong Papal Roman Empire nga nasamara na undang man to, mabalik man na. Kung nasahita karon ka ng leader nila diya nga, murag pila na lang ka na mailisdan siguro na siya. Posible nga ang mailis ana, kung na nang gisgutan diya, bangis nga hari. Pero ang mga gahom nga ihatag anang hari nga mabot, giplastan nga ana rin din na. Nga unsay isulti anang opisina nga naa diha sundon sa mga tao. Kanang mga dagkong negosyante karon. Ayaw pag tuo nga way kalabutan anang nagtungtong diha sa gahom. Bisan mangani ng dako nga negosyanteng Bill Gates nga dili man ta sa doktor pero ngano nagnegosyo tambal. Ha? Sige, report dito sa Vatican. Anong wato man sa dito? Kaya na ditong agalo nila. Insakto yung ingon sa kasulatan sa Pinadayang 16. Ang imong mga negosyante, mauna siyang ison. So sa panahon nga nakasinati ang mga Israel o mga pagpanglutos ang gigamit kaning mga about sa otoridad sa health na posible gihapon kaning katapos ang hari mo gamit yung gihapon ining otoridad sa panglawas. Yung maura man ang espiritu ha. Maura ng espiritu ha. Kanang espiritu nga mo lihok anang katapos ang hari. Maura tong espiritu nga naglihok dito sa panahon sa Egyptian Empire.
Ganyan si Prao po ang mga doktor silang panahon, doktor na nato itaw, kay mananabang man. O mananabang sa atong panahon karon, no? May mananabang dili doktor, di ba? Pero sa ato ang panahon karon moderno, ato gyud ka sa midwife. O kada sila, mo na imo istorya sa imo nga, mo ni imong kaunon, mo ni sa imong ano na tambal inumon. Mga doktor sila. Tuyo, putos Biblia na sulat niya, kanigyod ang mga tawhana ang isulti sa hari. Sigurado man kung di rato sila duha. Alangan po og sila ang duha mananabang dito sa tibuok, dito sa Gusim. Dili, oy. Daggan to sila, pero siguro sila may nabang naasa, gisinaligan ba? Wala po sila, tigsugo na sila nga, ikaw dito, ikaw na dito, ana. Si Prao Puwa. So, napunto ilang mga assistant. Mamo gihapon karon. Pero nang nag-ulo-ulo diya sa WHO nga si Tedros Patrias o saan na ngalanan niya nga dili na sa doktor. Diga. Di na sa doktor mo iso. Pero nga nung gibutan diha. Ang gusto nila total control. Mana mga igso. So, ako nang gingon nga doon na gayoy katapusan nga pagsulay nga mudangat alang kanato kay dako kayo ang ganti nga gitagana alang kanato. Dako kayo ang ganti ang gitagana nga kanato. Hinumdumi nga ang rapture mo man ay end sa Laodicean age. O ang Laodicean age ana na ilalom nining ikaupat nga Espiritu Santa Cristo. Unsang ikaupat? Kadtong luspad nga kabayo luspad nga kabayo matod pa sa pinadayag nga ang nagsakay si kamatayon. Grabe kayo mga isa, no? Kulpak kayo. Imagino ni mo nang nagsakay. Yung pala sa pinadayag sa Isotso. Kung nakita ko ang kabayo nga luspad, ang nagkabayo niini, ginganlag kamatayon, o gisunod siya sa Hades. Gihatagan sila otoridad sa pagpamatay sa ikaupat nga bahin sa mga tao sa kalibutan. Pinaagi sa espada, sa gutom, sa sakit, o sa mga ihalas nga mananap. So kamatayon ang nagsunod nining nagkabayo nga ginganlag luspad nga kabayo nga igsoon ginganlag kamatayon o gisunod siya sa Hades. So atong mga panahon sa dili pa ang rapture, hinumdumi nga ang buhat sa kaaway ang nagpaluyo kini nga espiritu sa Antikristo. Kamatayon. Adunay sakit. Mahimo nga ang sakit, minog na rastaw. Mahimo nga ang kalamidad, minog na rastaw. Tinul ka, Brad. Grabe ka, Brad. Natural calamity, mana, Brad. Huwag mo sa masayot ng ison. Nga kalamidad, gihimong hinagiban sa mga nasod. Yan ang gitawag nila nga heart. Kanang pwede nila nga manang yun nga cloud seeding. Di ba? Pwede nila na. Walay ulan, pero pwede sila magpaulan. Pwede sila mo pa gawas o kanang frequency. Aron nga ilahang pagawason kini mo sa ka kusog kay nga bang bagyo. Pwede nila pagkanaugon ang kalayo gikan sa langit. Mo nang gitawag nila nga directed energy weapon. Due. Mo tong nahitabo sa California. Daghan ang mga nasod nagsunod karon. Daghan mga nasod nagsunod. Ngano man?
Tungod ka nasayod ni mga tawhana nga alagad ni ining man of sin. Nga kung dili na masunog na mga gipangsaligan sa mga tao din ha, mga dagkong kabukiran, dili nila mahatagan og total control ang mga tao. Kang katuyuan man gyud ining man of sin, dili na malalis nga iyang gusto gyud control sa mga tao. Power. Mo na nga mapatuman lang ang iyang gusto. Bahala pa og mupatay siya og leader sa nasod, buhaton na niya. Bahala pag makurap na ang ato ang budget sa PhilHealth. Kurop ang budget sa PhilHealth kaya ano man. Sige. Bahala dili kwan ing na lang ipagawas ng kwan ganay bayad dayon na ayo. Yun na nang iso. Morning. Kalidad karon sa tong panahon. Morning panahon karon ni ato. Pero hinumdumi nga mulabaw kayo ang mensahe ni Eliezer. Alang sa atong panahon. Ang mensahe nga nadawat nato sa balaang Espiritu. Amen. Doon natin naigipaabot nato sa unahan. Ayaw kaluya, ayaw batik kakapoy, ayaw surrender. Padayon na magmalikod. Matag sa unahan. Amen. Kung itugot mo manggaling mga igsoon, na doon na pa'y moabot na fellowship. Amen. Ha? Salamat sa Ginoo nga ni abot ka karon mun ani nga kuan adlaw ron pun masayang kay ingon lagi ko nga masin tuod no masin wa ta masayo kasi glass na fellowship kin o mata masayo sa na Amen. sulito na lang nato mo na mga igsoon nato ang experience. So padayon ta nga magmalikon diha sa tuang kapangalagan mga igsoon. Nung dumi nga atong insulti sa atong igsoon, Brother Dodo, ang atong pagkikaway dili sa unod. Dili sa mga batok sa mga gamhan. Espiritu nagahong sa unod. No? Yung na naman igsoon. So magmalipayon ta, ganiya kita, dayon, o salamat sa mga presensya sa mga kaigsunan. Yan din ni Brother Timothy at sa mga kaigsunan sa Salay, sa Hingog, sa Talangisog, sa Kipunay, no? Ang Hingog ba, ang Talangisog ba, Brad, lahi sa Kipunay? Lahi ay ang Kipunay. Talangisog. O, wala may laing magdinasigay mga igsoon. Masay ba ya? Pamalandong ba ya? Yapon ko? Kasi ingat ba ni sister? Na ay ilang kwanbrat, na ilahang ganito sa ilang fellowship na kuno'y ilang pariner nga ilang speaker guest, speaker lugar, kibali, pamalandong ko may ibog sa tanong pero ay ibog banda pero hinumdumi nga ang Diyos wala na gamhan niya na wala na babagan niya ng kisag-kinsa pa ng tao nga ibutang Amen. ang bugtong babag lang mga igsoon na sa ato ng atong tugutan kung magbuhat ganin itang butang na dili kagustuhan sa Dios babag na sa pagpamuhat sa Dios itong ginagawa. Sa atong itukyan sa Dios na wala posible. Mahimo ang Dios makagamit sa itong igsoon. Isag kinsan din mahimo pabarubon sa Dios. Amen. Kay walay limitasyon ang Dios ng igsoon. Amen. Manindog ta o ito ta sa pag-ampo nagiga tapos anay magpapong siya di pa ta mag-closing prayer atong panahon Jason magpaampo itong siya Brad Timothy mag-lit tumiyaw ilangan na ito mga ison Sige, ang Diyos,
O tayo lang putos sa problema. Hallelujah. Kasi lago na Ginoo. Ang bilang sulatan ng iyong duhog puro. Uwing sa kanilang pangayoon, ipugod ka sa Ginoo. Matagpan ako sa Pedro, ang pag-ampun sa isang tao na karoon ko ng labing kahinaan. Kasi hindi mo pagtuo, wala yung suon, ligay, tuwa ka kasi mo. Yung pagtuo, 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 pag-ampun, may ilus ko, matutulad ako sa Pedro. Isang kasi sa Santiago na yun, na makaayos sa masakiton. Kung siya nakasalaman, kasi yun sa sakiton. Hindi siya. Kasi ka. Grabe pa bang nato. Hindi ka na. Hindi ka na gusto pa na umuyot pa na mag-ampo ka sa isuo. Kasi ka. Hindi pa ba? So, himo na ito mag-ampo o 100% ang Diyos ang tupag sa tumapag-ampo. Doon ay espiritu nga nautan ng hasol sa kinabuhi. Doon ay espiritu nga hindi maayaw ng hasol sa kinabuhi. Nakakarbuton niya, itakihon siya. Kung niya ito, yan po sa Diyos niya. Mawala niya. Yes, God. So, at ang mga itong only believe. Oh, Diyos, salamat kami Lord sa inyong bukmang grasya na hindi taga na alam na ng Ginoo, na mahinungdan ni ikaw na nao Ginoo, nagpakatao, nagpakamatay sa Cruz Calvario. Dili lang aron kami maluwas Ginoo, matubos gikan sa kamot sa kaaway ng mangyawa. Kundi bisan pa Ginoo sa imong tuyo, nga kung kami adunay mga balatyan, makabaton kami sa kaayuhan Ginoo, kaya sa krus Ginoo, isa sa imong lawas, imong gidala kini mga balatyan Ginoo, nga pinagi sa imong mga samad, ulabon kami makabaton og kaayuhan sa among mga lawas, o kami nagatuo kami na Ginoo, o sa mahinungdan nga among pagtuo, di bunga kini mga pag-ampo. Pagkahiyo sa pag-ampo, hindi man kami mo ampo, kung ngayon, kung wala pa kami mo to, sa imong mga sahaan o pulong, alang ka na mo, Ginoo. O sa ngalan ni Kristo Jesus, kami Ginoo, nagatuol kami kanimo amahan. May mga dawat tungkol sa among igsoon, nga doon ay dipati, Ginoo, nag-ihasol sa yawa, ang mga lawas, tungkol kay sa kasulatan, nga ang yawa, may nihisaron sa pagpangawat, pagpatayo, paglaglag, Ginoo, apan ikaw miyani, aron kami makapaton sa kinabuhi. O sa Ginoo, nagasalig kami kanimo, Lord, o baniyan mo iso, si John Abigail, ikaw makahikap, Ginoo, sa imong balaan nga gamot, gato kaniya. Ang namang mga gamot, nga mohikap kanya, dili mo makaayo, Ginoo. Apan ikaw, Ginoo, nga kinukuliksyon, Lord, sa imong balaan gamot, Ginoo. Nga mo dapat sa lawas sa mong isun, nga patiyon niya ang gawin sa pang-espiritu. Nga ang mga espiritong dautan nga nagahasol kanya Ginoo hawa, imatak na kalon Ginoo. O dihata ka ng mga autoridad, Lord, sa paghingilin Ginoo. Yan yawa nga naghasol sa kinabuhi. Kaya na may tinimog Jesus, ikaw espiritong dautan nga naghasol sa mga lawas sa among mga igsoon, labi na ni Sister Abigail. Ako nga alagad sa Diyos, kami nga mga alagad sa Diyos, kami nga nagatuo sa Diyos, magahingin kanimo karon sa paghawa ning lawas sa among igsoon, sa ngalan ni Kristo Jesus, inamay tinimong Jesus, mong hawa ka
Sa ngalan ng Diyos Kristo, ako itong hihinginan sa pagkaroon. O salamat o Diyos, imong grasya, gugma Lord, nagay ka ni matawad, pag-anak ng imong bataan na gahom sa kayuhan, sa iyang mga lawas, Ginoo, o kanina po sunod maadlaw, doon na mga paghimaya kanimo tungod sa mga kauluban o patupad nimo sa among pag-ampo. O Ginoo, dili lang si Sister Abigail, Ginoo, ang akong ihangyo, kundi di usab sa among mga igsuon, nga dunay balatian karon, kapag dunay balatian, iisa yung gamot. Iisa yung gamot. Ilahan na ako gato sa Ginoo. O katong pagdo maghiusa, uman sa paghangol sa Diyos, o di matag na kamantanan, kung kamo nakatuloy, ayaw kamo sa Ginoo. In the mighty name of Jesus. Salamat Lord. Salamat Lord. Palaging ka sa nagkakusan. Salamat. Hallelujah. Oh, batin na ako nga isulting ko ka na sa atong mga bataan ko ng mga ministro naman sila din bataan ko ng mga sunod man sila namo buhangi yung utunan mo yung mga sa inyong pagwali pagpanundo utunan mo yung video duhaan konsulta ninyo mabalipigin sa ako sa mga advice ay usaha tayo na pagpalitan na sa ako na natikpan nga hindi na mo sa mga dapit nga kung na nagpamisok sa pagtundo na dili sakto o kung ginalo kung makatayos sa mga karaan kasi nagbibigyan ng advice para mga pulong sa Biblia nga o sa gagawin yung expound nga wala na matulong sa husto din na kaagi so muna akong citizen dili yung nga nagpataas ni nga labaw ito apan ano mga experience na mo pwede niya hatag na ako ninyo o nahimo mga alagad sa Diyos na positibo o niya damlag kay kita nagsukibit ang hapit ng Ginoo di ba? Hapit ng Ginoo pero kanang hapit atong tanaw sa kasulatan naapay gamay ng lugar kung kayo doon na pa yung mga tinawag sa Ginoo mga tinawag sa Ginoo pag wala so kami ganito kaya ang mga tigulang mo sa halok naman kung matot na nibabangham ang mga alagad sa Diyos mamatay pero ang Espiritu na lihok niya kanila di mamatay ibalik niya sa inyo sama kami niya kuha sa Ginoo di ba? Hindi po benisyo diba? Muna ang Espiritu sa Diyos na naglihok kanya sa mga propeta naglihok pa ng Kristo sa mga apostol sa early Christian na naglihok same Spirit na naglihok sa nato so ang naglihok ng Espiritu siya so kasi sinundan mawagihapon karon naglihok gihapon so doon ay pinag-away sa luha pagkahoy na tinuloy sa Diyos pagkahoy na tinuloy sa Yahweh salamat sa ito. Praise the Lord, mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa kayo sa Ginoo, mga igsoon. Naman yung mga sunuray, hindi ta mahadlok mga igsoon na mabarog sa pulong sa Ginoo. Ako lang yung ika-advise ko, ako ikahatag base sa akong experience na ba, wala lang gidi ay, kana sincero lang yun sa Ginoo. Ano bang dili man yung malalis doon na tayo mga kaluyahon dihasan sa Ginoo pero kung sincero lang yung ka paubos luhod diha sa Ginoo unya mangayo kaniya kaalam giya aron imong masabtan kining gisulat din ito para man ni nato mga igsoon sincere lang yun ang imong kasing-kasing sincero lang yun diha sa Ginoo aron masabtan nato. Diha din, malipay yun ka sa imong masinatian mga igsoon. Kalipay mo, hala, gid ni siya no? Ano man yung ani magipagkasulat? Unya mo takdo magyud dinhi. Kana nga mga butang mga igsoon kasi natian mo. Kana nakakita ang Dios. Basta kay kabalo lang kita magpaubos. Kabalo paubos na kita. Ginoo, wala mi lain kadampan.
Kung sa likway mi, hindi na may makakuan, apil sa kuan. Wala may kadangkan mo. Ikaw naman. Ano lang yun. So, kung hindi mo ha, na mo, kung nabati ni mo ang tawag sa Diyos sa mong kasing-kasing, ato lang itugyan nga po sa Ginoo. Nagtuo ko mga iso niya, dili ka pagkyason sa Ginoo. Nagbuon yung ganiya. Imaning ang atong meeting place sa Espiritu Santo dire sa pulong sa Diyos. Ginha. Anong tamang iso nagipod tapos atong pambangon. Hallelujah. Itong awiton ang awit nga hallelujah. When we sing Christ, times the day seems long, our trials like to bear, we're tempted to complain, to murmur and despair, but Christ will soon appear, to cast His pride away, our days forever.
Dagan Diyos, mapasalamatan kami kanimo mahal sa mga bunang imong ipadayag ka namo. Salamat o Diyos sa imong paglikon sa matagusan ka namo. Nasay kami Ginoo nga malisod ang dalan apan ikaw gamahanan nga nagagiya ka namo. O ikaw nakahimo sa pag-amping ka namo Lord. Dalon ngayon kami nimo ngadto sa imong salamat. O Diyos, wala katapusan, mapasalamaton kami kanimo. Mga pag-ampo namo, Lord. Nasabtang kami among temporary pag-apikupan kami among puluhaton. Dinhi. Kung wala may masayod, sa unahan, kung ano na pamanggaling, fellowship kami ito. O dihan na ba sa imong mga tiila? O Diyos, ang among mga tinguha nga ikaw gayon ang magauban sa matag ko sa kanam. Kanasay kami, ikaw rin kayo magapaktes sa namin. But as long as magapabilin ang matag ko sa kanam mo, diya sa iyo mga kamo, ikaw ang naandam sa kanunay sa pagtago na mo. So salamat Lord sa imong kahayo. Kung ikaw ang Diyos, mao ang among maglilipay, among magdadasig. Say kami Ginoo nga diya lamang kanimo kami magkabaton ng puso. Sa padayon ka Lord, magkapupod ka namo, magapuno. Dalay kung kasulay ka tapusan. Lord, panalangin ang akong mga tekso. Amoy mo sa ilang pagpamauli sa ilang mga dami. Mga mo mga pag-ampo Lord, hindi mo silang mamkin. Ipigan mo Lord, isa pa man ang sakyanan na yung pangilang pagkasakyan. Giyahan mo ang mga driver na magamanino. Isa pa man Lord na makaabot sila silang dapit, nalayo sa mga likan sa mga usaman na aberya sa kadalawa. Namang mapag-ampo Ginoo, ngayon mo silang dato pabalik sa mga dapit na save Lord. Salamat Lord sa mga tayo. Tagbuha Ginoo matag-adlaw na paminahon diya sa ilang mga patigayo. Ikaw ang Diyos magapanalangin. Maasa man sila nagapangagbaho. Yung mga o Diyos na magmabungahon sila alam sa imong kahimayan. Malaygon ka Lord. Uban sa mga kaigsunan na mabilin-din sa Cagayan de Oro. Padayon ka Ginoo na magadasid kung magapamuha sa among mga kinabuhi. Gamit ka Lord, matago sa kanang alam sa imong kahimayan. Pagkadungganan. Nabanalo, piningulahin ang mga adlaw. Kung wala kami laing isaligan, wala kami laing dampan Lord. Ikaw lang. Ikaw lang yun ang among magdadasig Ginoo. Ikaw lang yun ang mong isaligan. Wala'y organisasyon, wala'y tao na among isaligan kundi ikaw lang. Lord, diya lamang kami makabaton kanimo puso. Sa Lord ko na gayon. Salamat Ginoo. Salamat sa mga kami. Dalaygon ka, punta ng himaya, salamat. Ibalik na mo kanimo sa pangalan sa Kristo. Amen. Praise the Lord, ang palagpakan ng Diyos mo. Exalt sa inyo tayo. Hallelujah. So, kaniyag tuta karon, mansinigong, huwag nahimong abilin sa kadali, relax sa kadali, para dili po tayo bukatin yung pagbiyahe. Bago pa man na kanito. So, mag-ampot ta, atong awiton, mag-awit tao, atong awiton ang Islanders Family of God.
Wala.